secos. Gabor-gabor. False. Testimony lang mo, prior to coming here, sobrang busy po namin ng misis ko pagpasok ng October. Sunod-sunod po yung mga gawain na kailangan namin puntahan. To the point na halos nagkasakit na kami pareho. Pagdating po namin sa Tugigaraw, for some reason, ni-refresh po kami ni Lord. Hanggang kaninang umaga, hanggang ngayong oras na to, sobra po yung times of refreshing ng Panginoon. And I believe it is an anointing of this church. Pastora, marami kayong i-host na mga pagod na minister ng Panginoon. Both physically and spiritually. Serious po ako, this is a prophetic word from God. You will host because you know how to host. First of all, you know how to host the presence of God. Pastor, yung pagod, mag-host ng mga pagod. Oo. Kanina ba mag-worship tayo, ang dami kong nakitang mga sugatang puso. Mga lingkod ng Diyos na may sugatang puso. And ikukunik po nila ni Lord sila dito. And you will host them. And this family will be like, a hospital to them. Gagamutin ni Lord yung sugatan nilang puso. Tapigin mo yung katabi mo, sabi mo, congratulations, isa ka sa nurse ni Lord. And I believe in these last days, grabe po ang magiging pag-atake at pagkilos ng kaaway. At marami pong mga lingkod ng Diyos for some reason, hindi dahil sila'y maaaring hindi aware, tatamaan sila ng mga palaso ng kaaway. Pero salamat po sa Diyos dahil ngayon pa lang, sinasabi na po ni Lord na meron silang safe place na pupuntahan at isa po itong JCF-TGM sa gagamot sa mga subatang puso ng lingkod ng Diyos. Amen? Kaya po, nagpapasalamat po ako dahil kaninang umaga po, narinig ko po yung testimony ni Sister Gemma Min. Sa puso ko't sa isip ko, Pastora Gemma Min. Bahala na si Lord, Sister. Basta sigurado ako, pag may calling ka kay Lord, kahit anong gawin mo, kung si Jonas kinain ng nilunok ng balyena, baka ikaw ilunok ng dilis. Pag tumakbo tayo ng tumakbo palayo sa calling ni Lord, walang imposible kay Lord. Ano ba yung smallest fish? Pandaka pygmea. Kaya kang lunukin nun. Pag tumakbo ka ng tumakbo palayo sa Panginoon. Si Brother Manny Pacquiao, hopefully soon, ma-invite mo ng JCF-TGM. Prayer ko talaga, Lord, gamitin niyo po ang instrumento rin para makarating si Brother Manny Pacquiao sa Tugigaraw. Amen? Amen. For some reason, God is doing some new connections na lalo tayong mapapalapit kay Brother Manny Pacquiao po. So, pagtisan niyo muna ngayon si Onyok Velasco. Opo. Binibiro po ako nung eldest sister ko na pastora kasi sinare ko po sa kanya. Sabi niya, kaya pala hindi si Brother Manny Pacquiao na-invite nila, si Onyok Velasco pala yung pupunta doon. Salbahe po yung ate ko. The reason why I'm sharing, because habang nagpapatotoo si Sister Gemma Min kanina, sabi ko, eksaktong-eksakto yung gusto ni Lord na i-share ko sa bawat isa ngayong oras po na to. For instance po, example, sabi niya, alam naman natin, nangyari ng September 23, di ba? Pero looking at it on the positive side, umapoy po ang church. Yun naman po kasi talaga dapat. Amen? May mga konting liability. Hello?
Pero habang nagsishare siya ng heart niya kanina, sabi ko napakapalad ng JCFTGM for having leaders that knows how to humble themselves. Imagine niyo po, yung mga leaders pa natin ang nag-apologize, maybe to some people for some inconvenience, quote and quote. Ito, nakanote sa akin yun. Ninonote ko kanina habang nakikinig ako kay Pastor Jam. Amen na lang, sister. Sabi ko po, ito, yung mga leaders, some people na they felt responsible for some misunderstanding, they humble themselves and ask for sorry, for forgiveness. Ito specific, nakanote sa akin. Sabi ko, they ask sorry for what? Sige po, sa mga tatanggap ng apology nila, ako na po ito this is me speaking. Sorry for what, church? Come on. For being excited to be raptured? Come on. Kasi they felt responsible for some inconveniences. What inconvenience? To ask you to pray and fast, and to soak in the presence, and to soak in the Word of God. Dapat lifestyle talaga natin mga Kristiyano yun di ba? Sorry po if I may speak directly. Di ba? Sorry po huwag po kayo magalit sa akin Wala po silang sinabi sa'yo kahit ano, nagkukwentuhan lang po nakikinig ang testimony. Honestly, sorry for what? Because some people somehow speak on some things in our lives that they felt that we should get right with God. Hello? Sige po, kahit magalit na kayo sa akin kasi bukas po uwi na kami ng misis ko. Next year po, tatry na natin si Brother Manny Pacquiao dito kaya wala kami. Kahit magalit kayo sa amin. Hindi, honestly mga kapatid, sorry for what? Hindi ko po ito sinasabi para guluhin Kasi ang isa sa gusto ko pong i-share, what is the key to revival? Sa lahat ng history ng revival sa buong mundo, ano ang nagpa-spark sa revival? Prayer. It's one thing to spark a revival, but it's another thing to maintain the revival. The fire, the revival fire of God. At mas mahirap yung maintenance. Di ba? Amen? Ano ang ginagawa ni Lord pag may revival? Ginugulo niya yung puso ng mga tao. Sino rito yung nag-general cleaning sa bahay? Yes. Napansin niyo ba pag mag-general cleaning ka, gumugulo yung bahay? Ginugulo mo lahat? Tapos mapapansin mo, ba't ginulo ko yung bahay namin? Kasi nga, nag-general cleaning ka. Madalas kaysa hindi, pag may revival, ang unang dinidil ng Diyos, yung mga puso ng mga tao. Because that will sustain the revival. Naalala niyo po, sabi ni Lord, walang naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlan. Why? Because the lumang sisidlan is no longer pliable, no longer teachable, quote and quote. Ang nangyayari, dahil makulat na siya, wala na siyang capacity to expand and receive the new wine, pumuputok siya, tumatapon yung new wine at nasasayang. Maraming revival sa buong Pilipinas na nag-spark, pero nasayang. Why? Dahil walang new wineskin. What is new wineskin? Number 1, character. Amen? How can we check our character? Is our character in line with the fruit of the Holy Spirit?
May kilala po akong pastor, sobrang anointed. Sobrang anointed. Pero eventually, because of the lack of character, nasayang po yung pagkilos ni Holy Spirit sa buhay niya. Hanggang ngayon po, nahihirapan po siyang makabangon. Nag-apologize siya sa maraming mga taong nasaktan niya. Pero it seemed like hindi na siya naka-move forward dahil sa consequence ng mga nagawa po niyang pagkakamali. Wala naman hong problema sa pagpapatawad ng Diyos. Tama po ba? Pag nagkasala mo tayo, laging nandyan ang biyaya ng Diyos to forgive us. Pero yung consequences ng mga nagawa po nating pagkakamali, yun po ang mahirap i-deal. Amen? Hello? So, mga kapatid, naniniwala ako may matinding revival. Naalala niyo yung vision na pinakita sa akin kahapon ni Lord? It's actually the second time that I encounter na ganung kalaking spirit being. The very first time po, nakakita ko ng napakalaking angel. It's like 100 feet tall angel. Bumaba siya from heaven, pagbaba niyang ganun, nakaganto po siya. Parang ready to attack. It's a warrior angel. It's 100 feet warrior angel. Pagbagsak niya pong ganun, parang may sumabog na nuclear bomb na yung radius, kitang-kita mo yung radius nung power. Sobrang lawak po ng inabot. Yun yung first encounter ko po sa ganung kalaking angel. Pangalawa yung kahapon. Ganung kalaking demonyo yung pinakita sa akin ni Lord. And very specific, ang sabi sa akin ni Holy Spirit, that is the demonic assignment for this church. Bakit ganung kalaki? Halos kasi laki ng building. Ibig sabihin lang nung kapatid, may malaking pagkatawag ang Diyos sa JCFTGM. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hindi ko may describe yung itsura. Parang walang kamay, para siyang microorganism na hindi ko po may paliwanag. Parang amoeba, pero may paa siya, may mata sa likod, may mata sa kanan, sa kaliwa, sa harapan. Pero hindi naman katulad ng angel na sinabi ng Revelation na puno ng mata yung buong katawan. Hindi po ganun. Meron siyang mata sa harap, may mata sa likod, sa kaliwa at sa kanan. Napakapangit ng itsura niya at napakabaho. Just by seeing the vision, para po akong sinasakal. And then yesterday, as we are celebrating our anniversary, biglang nagpadala ang Diyos ng anghel at itinapon po yung demonyo pabalik sa impyerno. That is why, sabi ko po kahapon, may matinding release na nangyari kahapon. Kung naniniwala ka, tapos yung katabi mo, sabi mo, maniwala ka. Amen. So kung meron mang pong naging issue for the quote-unquote second coming, rapture, hello? Parang ganito kasi mga kapatid eh. Balikan ko lang ho yung notes ko ha. Huwag po kayong magalit sa akin. Sabi ko po, sorry for what? For wanting to be raptured? Sige, pag-isipan natin yung mabuti. Sorry for what? For being excited for the Lord's second coming? Hello? Ako po lahat ng nababalitaan kung nagsasabi ng babalik si Lord sa ganitong date. Nagre-ready ako eh. At tuwing hindi nangyayari, umiiyak ako. Bakit? Hindi pa ba kayo sawa sa mundong to, mga kapatid? Kaya hindi ko maintindihan na kapag yung leader natin ay sobrang excited sa muling pagbabalik ni Lord at hindi nangyari, hindi ko maintindihan ba't kailangan ng mga leaders natin mag-apologize? Bakit? Dahil may inconvenience? Ba't may inconvenience? Pinapakita lang ng inconveniences na hindi natin lifestyle yun. Hindi mo lifestyle na magpatawad,
Hindi mo lifestyle na magmahal, hindi mo lifestyle na mag-fasting, hindi mo lifestyle na mag-pray, hindi mo lifestyle na mag-soak sa salita ng Diyos. I'm not saying this para bigyan naman po yung leaders ng reason. O, di ba? O, di ba? Hindi po yun yung point. That's not my point. Amen? Yung divine connection na very timely, ang sinasabi ni Jesus, remain in me. Di ba? Ano yung word na remain in me? Abide in me, dwell in me. Make me your everything. Make me your every breath. Make me your every sense. Everything that gives life to you should be me and nothing else. Amen po ba? Hello? So, wala mo dapat issue patungkol po doon. Magkapigil mo katabi mo, sabi mo, okay na, wala tayong issue ah. Opo. Ano pong wala na? Umalis na, umuwi na kay Lord. Kaya nga sabi ko po kahapon, kung feeling mo, na-reach mo na yung mga pangarap ng puso mo, ano na kasunod nun? Di umuwi na tayo sa Panginoon. Ano pang reason? Ba't nag-stay pa tayo rito? Naalala niyo sabi sa Bible, may mga lingkod ng Diyos na maagang umuwi sa Panginoon. Why? Because the Lord is preventing them to sin. Ba't may mga umuwi ka agad? Ayaw ni Lord na magkasala sila. Kaya naniniwala ako, kahit pangit sa tingin ng iba na na-assassinate si Charlie Kirk, for standing firm in the Word of God, in the faith, naniniwala ako na pinahintulot ng Diyos yun. Kasi walang karapatan ng dyablo na kunin ang buhay natin. Sino nagmamayari sa atin? Ang Diyos. Tanging ang Diyos ang may karapatan na kunin ang buhay natin. Kung bakit may mga maagang umuwi, kasi ayaw ni Lord na mabulid ka sa kasalanan, yun lang kasimple yun. And the reason why we're still here, the Lord, we still have a purpose, or the Lord still give us chance to get right with Him. Kasi gusto ni Lord, pagharap natin sa Kanya, di ba? Sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Rather than get away from me, I never knew you. Amen? So I challenge you mga kapatid, let's walk in God-given relationship. Hello? Ano yung number one pag sinabi natin relationship? Kasi sabi ko po kanina, isa sa wineskin, character. Tapos yung character natin, yun, doon nagre-reflect yung kind of relationship that we have. Amen. Hello? Sa relationship, ano ang sentro? Love. Ano ang love? Pastor, 1 Corinthians 13, huwag na po tayo lumayo. Sabi doon, love keeps no record of wrongs. Kaya kapatid, ang tamang way, pag may lumapit sa'yo, nag-sorry, hindi mo dapat tanggihan. Dahil pag lumapit tayo kay Lord, nag-sorry tayo, ano sagot ng Panginoon? Bakit anak? Anong kasalanan mo? Sabi ni Aidan, Lord, kasi hubad kami. Ano sabi ni God? Sino nagsabi sa'yo? He remembers our sins no more. Because love keeps no record of wrongs. Pero praise God, naintindihan ko po. Kaya blessed po ang pamilya na to. May mga leaders tayo na marunong mag-sorry. Naniwala po kayo sa akin. Napakarami ko pong churches na puntahan. Lumuwa ka na ng dugo, iluwa mo na yung atay balog-balunan mo. Hindi mo makikita yung pastor na magsusorry sa kongregasyon. Because it's never my fault. Hello? Kapag may katabi mo, sabi mo, blessed tayo. Because we have spiritual parents here
na totoong magulang natin. Kanina nung nagkukwento si Sister Jam sa akin, naalala ko yung kami mag-asawa. Kasi siyempre, sa formative years ng mga anak ko natin, di ba? Kailangan talaga natin silang i-guide. Yung mga Gen Zs po ngayon, kailangan i-guide. Di ba po? Kailangan nila ng guidance. And hindi nila gusto yun. Di ba, once upon a time, ganun din tayo. Ayaw natin ng proper guidance. Gusto nating sundin yung gusto nating gawin. Hindi not knowing na mali yung gusto nating gawin. Yung aking pong misis, madalas nagagalit sa mga anak, pagalit na galit siya. Ano bang gusto niyo gawin namin? Maging irresponsableng magulang sa inyo? Sino rito mga magulang na nagsusorry ka for being a responsible parent to your kids? Di ba? Amen? O iba na mo tingin niyo sa akin. Hindi po ito yung in-expect natin. Ba't ko po ito sinishare? Kasi I am so convinced with what the Lord declares to us yesterday, with all the things that He did. Hindi ba kayo na-amaze? Hindi po ako makatulog kagabi kahit pagod na po kami ng misis ko. Pagising namin kanina umaga, nagbe-breakfast kami. We spend time in the Spirit. We prayed in tongues. Kasi naniniwala kami may matinding gagawin si Lord dito po sa church at sa buong Tuguegarao. At kasama po kayong lahat. Hindi lang po si Pastora Marlene, hindi lang si Pastor Ben, si Pastora Jebeline, hindi lang yung mga leaders natin dito sa church. Lahat ng buong pamilya ng JCFTG ang gagamitin ng Panginoon mightily. And so having said that, love, alam nyo ba na ang primary doctrine ng Church of Satan is not to kill, is not to steal, is not to destroy. I challenge you, study the doctrine of Satanism. Ano ang isa sa primary doctrine ng Satanism? Just love the lovable. Oh, having said that, di ba ang daming Satanists sa loob ng church? A lot of Christians now, kayang-kaya nating magmahal ng kamahal-mahal. Yes. Nasyak po ba kayo? Hindi mo makikita sa quote-unquote satanic Bible na na magmura ka, na pumatay ka. Hindi. It's so deceiving. What is the secret of deception? You don't know that you are deceived. Marami na tayong nakasama dito, alam ko po. Marami na tayong nakasama before. Nasaan na sila? Umalis sila for some reason. Nalulungkot po ako sa mga ganung kwento. You know why? You know why? May purpose kasi si Lord. Pag dinala ka ni Lord sa isang church, may purpose siya. Ang malungkot, yung purpose niya, mangyayari pa rin kahit umalis ka. Ang malungkot na part doon, mangyayari yung purpose ni God, pero sa iba na, hindi na sa'yo. Gusto mo ba yun? Tapigin yung katabi mo, sabihin, gusto mo ba yun? Ang lungkot nun. May magandang plano si Lord sa church. God made you part of this church. God wants you to know you have a role in this church, that He has a purpose in your life in this church, pero for some reason, na-deceive tayo ng kaaway, umalis tayo, yung purpose ni God mangyayari pa rin, whether you are here or not. Ang malungkot lang, nabawasan ka ng reward sa Panginoon. Ako po yung nun. So gusto ko pong maging aware tayo na ang tinuturo ng Satanism is to love. Basta mahalin mo yung nagmamahal sa'yo. O, mali ba yun? Hindi. Lahat tayo ganun. Anong turo ni Jesus? Love your enemies. Kaya nai-iskandalo yung maraming reliyon sa grace. Bakit? It's the grace of God that taught us to love the unlovable.
Kahit saan ka pumunta ang church ngayon, sikat na sikat yung mga tao na nagmamahal sa kanila. O, anong tawag po sa ating lahat? Pag ganun, satanista. To be honest. Amen? Pero anong turo ng Panginoon? Pag may sumampal sa kaliwa mo, ibigay mo yung kanan. Pag may nanghingi ng balabal mo, ibigay mo pati yung panloob mo. Pag may nag-ask sa'yo to walk with Him 1 mile, walk with Him 2 miles. Will it require sacrifice on our part? Yes. But that is love. Kaya mga kapatid, congratulations for staying. Ibig lang sabihin mga kapatid, yung purpose ni God sa buhay mo, mangyayari sa'yo. Huwag po kayong maghanap ng convenient church, hindi kayo makakakita, promise. Sabi ko nga ho sa inyo, may nag-aalok po sa akin, net, every month, 150,000. Pero ang tanong, yun ba yung kalooban ng Diyos sa buhay ko? Baka pagka sinunod ko lang yung gusto ko, baka yung kaibigan ko na yun, eventually, maging kaaway ko pa. At makadagdag pa ako sa liability sa church nila instead of being an asset. Why? Kasi nasa wrong place ka. Amen. Galit na po ba kayo? I love you po. Bantayan po natin yung isa't isa kasi darating ang araw at ito na yung we are in the last of the last days. Amen? Tignan mo yung Israel. Gabay natin yun eh. Tignan natin yung pangmalawakang ginagawa ng Diyos. Tignan natin yung nangyayari sa Pilipinas. May pagliliglig na. Tignan mo yung ibang bansa, kinakatay na yung mga Kristiyano. Salamat kay Lord, hindi pa humahantong sa pagdalak ng dugo yung paglilingkod nating mga Pilipino dito sa Pilipinas. Amen? Paano kung pinupugutan na tayo ng ulo ang gamit nipper? Tapos mapurol pa. Killing me slowly. Ang tagal nun, di ba? Baka isang buong araw ang pinupugutan ng ulo. Ano? Hindi mo pa itatakwil si Kristo? Sa tagal siguro nun, sasabihin mo na tama na. O, itatakwil ko na. Amen. Pero hindi pa tayo mahantong sa ganun, mga kapatid. Pwede ba natin palakpakan po si Lord dahil, wow, salamat po Lord. Ang ganda natin ng church natin. Pag nagpatayo po kami ng church, Pastor Ben, sa inyo kami magpapadesign. Sabi ko kay Pastor Ben kanina, nasa Pwels kami, Pastor, alam niyo bakit nangyari yung pangitain? Kasi simula nung binigay si Lord sa inyo yan, hindi niyo binitiwan. Hindi kayo tumingin sa sitwasyon. Amen? Yung sitwasyon hindi madali. Walang pera. Pero nangyari, natupad. Bakit? Dahil sumampalataya tayo sa Panginoon. Naniwala tayo. At sabi ng Panginoong Jesucristo, lahat ay posible sa Kanya na naniniwala. You want more? Wala pa tayong 3rd floor, 4th floor. Oh, ilang milyon pa yan. Meron na kaagad nakahandang plano si Lord na another property. Oh, magugulat ba kayo kung sabihin nung may-ari nung parking na yan, bilhin nyo na lang itong parking yan. Amen. Ito pa matindi. Gusto kong gawin itong prophetic declaration. Actually, magugulat ba kayo kung si very good neighbor sabihin sa inyo, bilhin nyo na lang itong property namin. I've seen how God moves by the grace of God. Kaya sabi ko nga po, brother, ano nga name mo? Si brother pong, sabi ko, brother pong, grabe. Grabe si Lord. Diba? Bago pa man mangyari, ready na siya. Given na. Tayo lang ang hinihintay niya na maniwala. O, tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, maniwala ka na sa pinaka-imposible na kayang gawin ng Panginoon.
Bigyan ko po kayo ng 3 ingredients. Kasi naniniwala ko, itong sa mga huling kapanahunan, isa sa matinding gagawin ng Diablo for us to be aware. Not for us to be demon conscious, but for us to be aware, to be alert, to be on guard, to be radical, is sisiguraduhin niyang masira ang relationship ng church. Amen? Pastor, saan sa Bible yan? John 10:10. Anything na nakakawasak, anything na nananakawan tayo, di ba pag may pagliliglig sa relationship sa church, nananakawan tayo ng kapayapaan. Nakakatulog ba kayo pag may problemang nangyayari sa church? Lalo na ang ating mga pastor. Kaya yung mga pastor ayaw tanggapin ng insurance eh. Kasi liability. Dahil sa stress na inaabot ng mga pastor. Hello? So, isa sa naniniwala kong gagawing matindi ng kaaway is sirain, wasakin, patayin yung relasyon ng church sa isa't isa. May matinding rebellion na gagawin ng kaaway sa relationship nating lahat. Ngayon po, ito nga, pwedeng mahal niyo po ako ngayon, baka bukas galit na kayo sa akin. Hindi ko natin masasabi pag di tayo nag-ingat. Amen? Amen po? So for us to be aware, bibigyan ko po kayo ng 3 ingredients biblically, paano natin malalaman that it is a spirit of anarchy. Kasi ang ginamit sa Bible, spirit of anarchy, spirit of rebellion. Number one, proximity. Ano po ibig sabihin nun? The more we are close to the person in authority, the more we have the power to be deceived by the enemy to create anarchy. Wala naman hong nag-create ng anarchy sa mga bansa, sa gobyerno nila, na nagtagumpay, maliban doon sa mga sobrang close sa presidente. Doon sa mga general. Yung mas malapit sa namumuno. Yung mas malapit sa hari. Yung nakakakita ng buhay ng mga God-given leaders. So I assume, lahat tayo rito, leader ng church. So merong bigat na responsibilidad na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hello? Proximity. Bigyan ko po kayo ng biblical example. Let's read Ezekiel 28 verse 11 to 19. Sabi ng maraming Bible scholar, the king of Tyre here is actually referring to Lucifer, to Satan. Diba? Si Lucifer po was an anointed cherub. Hindi naman siya kinreate na demon eh. Kinreate siya na cherub. Sa hierarchy of angels, yung first level, cherubims. Si Lucifer is just one of the cherubs. And then next, seraphims. And then next, archangel. Sabi nung iba, sa Bible, 2 raw yung archangel, si Michael at saka si Gabriel. Pag tinignan nyo sa concordance, isa lang ang archangel, si Michael. Pero wag na natin abalahin yung sarili natin doon. Amen. Babasahin ko lang mo. Sabi rito, moreover, the word of the Lord came to me saying, Son of man, anong oras na ho ba? Saglit lang po ito, bigyan nyo lang po ang konting minuto po. No? Gusto ko lang po kasing i-release yung leading ni Holy Spirit. And then me and my wife will lay hands on each one of us. We will be releasing an impartation tonight. Sabi nito, moreover, the word of the Lord came to me saying, Son of man, take up a lamentation
for the king of Tyre and say to him, Thus says the Lord God. Marami yung debate rito pero wag na muna nating i-bother yung mga sarili natin sa debate. Kasi some claim that it refers to Lucifer, the anointed cherub. Okay? Amen? Wag muna po tayong pumunta doon, it's for another day. Pero sabi rito, you were the seal of perfection. Kinreate siya, almost perfect. Full of wisdom, hindi po sinabing all-knowing, ang sabi lang dito, full of wisdom. Pagka binigyan po tayo ng gift ni Lord ng karunungan, huwag niyong gamitin yan to create an anarchy. Wala naman nung naglilid ng rebellion sa church na hindi magagaling. Maniwala po kayo, kami ng misis ko, inggit na inggit po sa church nyo. Simula sa procession, grabe yung excellence. Simula sa worship, Pastora, nagkaroon ako ng panaginip, sinishare ko po kay brother, yung nagluluto po kagabi sa baba. Si brother Eli. Sabi ko, nagkaroon po ako ng panaginip, ng vision. Actually, hindi ko pa na-share kay Pastor Marlene. Kanina kinukwento ko sa kanya. Meron pong isang malaking revival conference nationwide. Ako po yung nagmi-minister, pero ang nasa likod kong kasama ko, worship team ng JCF PGM. Pero huwag niyo po munang isipin na lilipat na kami ng tubig na tawa. Huwag niyo po munang isipin nyo. Si Lord na bahala. Bakit ako nagkaroon ng vision? Naniniwala ako may plano si Lord sa church po na to. Amen? It's a nationwide revival, but it's your worship team that is leading the worship. Oh, God is good. Amen. Come on. Hello. So, kung binigyan ka ng kagalingan ni Lord, ng karunungan ni Lord, gamitin natin yon for the glory of God. Not for something else. Sabi dito, full of wisdom and perfect in beauty. See? Hello? You were in Eden. Nasaan daw po si anointed cherub? In Eden, the garden of God. Mamaya makikita natin, Lucifer thought that being in Eden was a demotion. Ba't ko po'y nasabi? Tuloy lang natin. Sabi dito, every precious stone was your covering. Di ba ang ganda ng kalagayan niya? The sardius, topaz, and diamond, beryl, onyx, and jasper, sapphire, turquoise, and emerald with gold. The workmanship of your timbrels and pipes, may musical anointing, may musical ability si Lucifer. Kaya worship team, huwag na kayong magtaka, bakit matindi ang pag-atake ng Diablo sa mga worship team. Kasi mayroon siyang anointing for music. Sabi dito, timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. Tuloy natin. You were the anointed cherub. O, di ba? Who covers? Sabi dito, who covers? Actually, ano yung kino-cover niya? Isa po siya sa nag-guard ng presence ni God in heaven. Even though he is just one of the anointed cherub, he was given the privilege to be proximate, to be near, so near to God. Ano sabi natin number 1 ingredient ng rebellion? Proximity. Sino ang nakakasakit sa'yo? Yung hindi mo kakilala o yung best friend mo? Pag hindi mo kaano-ano, kahit ano sabihin yan. Kaya huwag kayong magpa-apekto sa mga buzzer niya sa social media. Di ba? Dahil wala silang kinalaman sa buhay natin. Pag hindi silang nagpapakain sa'yo, hayaan mo silang magngangak-ngak.
kasakit ng mga pinagsasabi nila. Si Lord ang magbibindicate po sa atin. Tuloy ko lang po para lang aware tayo. Sabi dito, I establish you. You were on the holy mountain of God. Every time you will read the word mountain of God, it's the presence of God. 99% of the time, it means the presence of God, the mountain of God. Sabi po rito, you walk back and forth in the midst of fiery stones. You were perfect in your ways from the day you were created. Di ba ang ganda lahat? O sabi rito, till iniquity was found in you. So, sobrang lapit niya, he's guarding the presence, he's guarding the throne, meron siyang mga special gift kay Lord, pero ang nangyari, pumasok po sa isip at puso niya, yung pride. That's the number 2, second ingredient. Diba? Madalas, because we are so close to our leaders, to the person in authority, to the God-given authority, never po maniwala po kayo sa akin, never ibabypass ng Diyos yung God-given authority sa church natin. You may be as prophetic as you are. Marami na po kaming karanasan sa church, sobrang prophetic. To the point, ayaw nang makinig sa pastor. Dahil feeling nila, mas magaling na sila sa pastor. Pero I'm sorry to say this, hindi ikaw yung itinalagang pastor ng church. Kung hindi ikaw yung itinalagang pastor ng church, sumunod ka sa pastor mo. Hindi ka niyan ipapahamak. Kung yung pastor mo gumawa ng kasalanan, siya ang mananagot sa Diyos, hindi ikaw. And whatever happens, the Bible said, Jesus, sabi ni Jesus, you Peter, upon this rock, I will build my church. It is not us who will build the church. It is Jesus. It is the Lord. Kahit anong mangyari, Jesus will build this church. Huwag mo nating pangunahan ng Diyos. Let's allow God to be God. Amen? Sabi ko nga madalas, inuunahan natin si Lord. Ano nangyari po kay Sarah? Inunahan si God O, di nagkaroon ng Ismael. Alam niyo ba sa paniniwalang Islam, ang inoffer ni Abraham sa Diyos, si Ismael. O, di ba? Deception yon. Sino inoffer ni God, ni Abraham kay God? Si Isaac. Ba't nagkaroon ng maraming problemang ganon? Hanggang ngayon, naggigera sila sa isa't isa kasi pinangunahan po ni Sarah ang Diyos. O, tapi kami katabi mo, sabi mo, relax ka lang. Huwag mong pangunahan si Lord. O, tuloy ko po O, sabi po rito, till iniquity was found in you. Bakit biglang pumasok yung kasalanan? Dahil feeling niya, special siya, pumasok na yung pride sa puso niya. Paano niyo po nasabi, Pastor? O, puntahan natin yung Isaiah. Isaiah chapter 14, verse 13 to 14. Isaiah 14, verse 13 to 14. O sabi rito, for you, ang tinutukoy si Lucifer. For you, Lucifer, i-add ko na lang po, no? Emphasis mine. Have said in your heart. Ano sinabi niya sa puso niya? Number 1, I will ascend into heaven. Sabi nung binasa natin sa Ezekiel, nasan siya? You were in Eden. Nakalimutan niya na sa sobrang special niya kay God, binigyan siya ng privilege na mag-guard ng Eden. Sino bang nasa Eden? The masterpiece of God. Sino? Si Adam at si Eve. Demotion ba yun o promotion? It's also promotion from God. Ano ba naman yan? Professional ako.
ang inuutos sa akin, magkiskis ng uling ng mga kaldero dito sa church. Si sister, kanina pagdating namin, nagmamap. Ang English nga ni sister doon sa closing prayer, ang ganda Parang hindi Filipino, slang. Sabi ko, ang galing naman mag-English ni sister. Hello? Amen? Kapatid, maging aware po tayo in the last days, patindi ng patindi yung spirit of entitlement. Patindi ng patindi ang spirit of entitlement. Actually, it's a spirit of pride. Pansinin niyo po, ako po, mga kapatid, lagi kong prayer, Lord, kahit hindi na po ako mapansin, okay lang. Basta ang importante, laging si Jesus ang sikat. Worship team ha, may matinding calling si Lord sa inyo. Kung maaalala nyo, isa sa mga na-declare ko prophetically, na nire-remind sa akin ni Lord, you will going to have your own album. You will going to sing your own songs to God. Matagal ng prophetic word sa inyo yan. Amen? Darating ang time, makikita niyo yung sarili niyo para kayong Planet Shaker, para kayong Hillsong, para kayong Bethel Music, para kayong Elevation Church. You will go around the world to lead people to worship. Naniniwala ba kayo? Ayun naka-goosebumps po ako ngayon. Konti na lang yung buhok ko, pero nakatayo pa. Pag-uwi po namin kanina, nag-worry ako, sabi ko sa kanya, Mami, chine-check mo ba yung bunbunan ko pag pinipicturean tayo ni Sister Jan? Baka kasi kitang-kita yung bunbunan ko Lagi ko pong tinatago Hirap mag-law school, naubos yung buhok ko. Yung iba nagsusunog ng kilay, ako nagsunog ng buhok. Tuloy ko na po Sabi ni Lucifer, he said to his heart, I will ascend into heaven. Masama ba yun? Parang hindi naman. Pero yung mga sumunod, tignan nyo. Sabi rito, I will exalt my throne above the stars of God. The stars of God here talks about all the angels in heaven. Even the saints, we are called the stars. Amen? Ano napansin niyo sa pangalawang sentence? I, ako. Oo naman ako. Ang galing-galing ko, pero pinagmamap lang ako. Natuwa na bless ako kay sister. Alam niyo po, ang pinaka-paborito kong gawin sa bahay namin, tanongin yung misis ko, maglinis ng inodoro. Pinaka-gusto kong, pinaka-malinis sa bahay namin, more than our own bedroom, yung amin pong CR. Kaya pag marumi CR namin, grabe, lumalabas yung sungay ko. Anong ginagawa niya? Sa mga anak ko. Naku, baka bumisita sila sa atin, Mami, makita niyo marumi yung CR natin. Totoo po yun. Nag-review po ako for 6 months. Ang pinakauna kong ginagawa sa umaga, linisin yung CR namin. Mas matagal pa ako maglinis ng CR kaysa mag-review. Tuloy natin. Number 3. I will also sit on the mount of the congregation in the sides of the north. Pag-akit niya sa langit, di ba anong ginagawa ng mga elders, mga saints, ng mga angelic hosts, created beings sa langit? Diba? They love to fellowship. They love to worship God. They love to surround the presence of God. To be in the presence of God. Diba? Ano sabi ni Satan? I will sit on the mount of the congregation in the sides of the north. Yung pinaka-choice seat, gusto ko doon ako maupo. O, tuloy natin. I will ascend, number 4, I will ascend above the heights of the clouds. Nakita niya na yung clouds above, because he's in Eden, right? The clouds above him limits him. Kaya sabi niya, I will ascend above the heights of clouds. Dapat hindi ako limited. Tuloy ko po, number 5. This is
called the 5 I wills of Satan. Number 5, ito pinakamatindi, I will be like the Most High. Binibigay ko po ito sa inyo mga kapatid. Bakit? Naniniwala ko, isa po kayo sa pinili ni Lord para bantayan po yung leadership natin dito sa church. Anyone na magsasabing hindi dapat si pastor yung pastor dito, dapat ako. Huwag niyong katayin. Huwag niyong katayin. Kasi utos sa atin, Lord, mahalin natin. Diba? Kahit hindi ka mahal-mahal. Pero anong challenge sa atin? Bantayan natin yung isa't isa. Amen? So pag may anointing, may gift na binigay sa iyo si Lord, ang ating pong obligasyon, ating responsibility is to guard it with all of our heart. To be a good steward. Tatanungin ko po kayo, sino ang number 1 protector ni King Saul? Hindi si Jonathan. Sino ang number 1 protector ni King Saul? Si David. Anong sabi ni David? Do not touch thy anointed one. Tama ba ang puso ni King Saul? No. Puno ng greed, puno ng envy, puno ng kung ano-ano. Sinuway niya deliberately yung utos ng Diyos. Kaya pinili ng Diyos si David to be the next king. Gusto ko pong maging aware tayo. Nasa Biblia po lahat yan ha. Isa po ito sa mga, ang word na ginamit ko po, tidbits, pero nung nandun tayo, sabi, parang mas maganda yung nuggets. Nuggets of wisdom. Ang dami ko pong kilalang sobrang lalaking church, multi-million church, nawasak. Hindi nila binantayan yung puso nila. Amen? Amen po? Yung pinanggalingan pong church ni Pastor Bong Saking, nakakalungkot. They used to flow in revival. Kwento ko po sa inyo yung ano nila, kwento ko po yung kanilang history. Yung kanilang head pastor, nagpo-proceed sa loob ng Quezon City Circle, walang ulan, just outside the Quezon City Circle, bumabaha sa sobrang lakas ng ulan. Walang bubungan yung Quezon City Circle. Pero walang ulan sa loob ng Quezon City Circle. They flow in the supernatural. Nasa na po sila ngayon? Hindi nila binantayan yung kanilang puso. Gusto niyo po bang mangyari sa church po natin yun? Pag hinayaan po natin mangyari sa church natin ngayon, ito na po yung reward natin kay Lord. Ito na po yun. Yung reward natin sa langit, wala na, naabo na. Gusto mo ba hanggang dito lang sa lupa yung reward mo, kapatid? Kaya nagpapasalamat po ko sa Panginoon dahil isa po kayo sa bantay. Alam niyo po, tinuturing ko yung lahat ng kinukonek po ni Lord sa buhay ko na bantay din po ng Diyos sa buhay ko. Kami po nag-usap kami mag-asawa, sabi ko, ang daming meron sila na wala tayo. Hindi lang po kayo aware, kahapon pa kami higop ng anointing nyo. Kala nyo kayo lang. That is relationship. We have symbiotic relationship. The kingdom of God is give and take. We receive directly from God, and we also receive from God through one another. Si sister, may specific grace si Lord sa buhay niya. Siya lang ang meron nun. Kailangan mo yun sa kanya. Pero hindi pwedeng maging dahilan yun para maging prideful ka, sister. Dahil meron din siyang unique grace na wala ka, na kailangan mo rin from her. Kailangan natin yung isa't isa, mga kapatid. Tuwing nakikita ko to si sister, blessed na blessed ako. Kasi una ko siyang na-meet, bata pa siya. Parang si Raisa pa lang siya, gumagano-gano. Oo. Ang dami-dami nang nangyari dito sa church. Nakikita ko pa din siya. Sister, ingatan mo yan ha.
pagdalan sa'yo ni Lord. Kasi maraming promotion na ibibigay si Lord sa'yo. So God be the glory. Ingatan mo yan, sister. Hanggang sa pagbabalik ni Lord, sasalubong tayo kay Lord. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Ang dami-dami ko po napupuntahan lately, may lumalapit sa amin, Pastor, una ko po kayong na-meet, 8 years old pa lang po ako. Ngayon po, professional na po ako. Sabi ko, tumatanda na ako talaga. Yung isa po, sabi niya, estudyante pa lang po ako. Sabi niya sa akin, in the near future, you will become a policeman. Sabi niya, police na po ako ngayon. Grabe po si Lord. Opo, si teacher na po, no? Teacher Liza, kamusta na? Dapper Cats! Gusto naman ni sister, siya yung anak ni Agamula. Sino? Yung isa sa kambal? Atasha, okay, si sister Atasha. Pinapasaya ko lang po kayo. Amen? What this Isaiah 14:13 to 14 speaks to us or shows to us. Di ba pumasok yung pride sa puso po ni Lucifer? Pansinin mo, dahil dun sa pride, he perceived that he's injured. Third ingredient. Ang sabi natin, number 1, proximity. If you are given the privilege to be part of leadership, kapatid, be aware. Amen? Amen? Alam nyo, kami mag-asawa, very private po kami. Bakit po? Kasi ang dami mo namin karanasan na malungkot. Dati po, ano lang kami, para kami shotgun. Lahat mahal namin. Hanggang ngayon naman po, lahat mahal namin. Pero hindi po lahat pala kaibigan mo talaga. The Bible said, faithful are the wounds of a friend. But we can only take so much of a wound. So we can have many friends. Amen? Amen po ba? Hindi ko po sinasabing masama yung iba, pero hindi lang talaga sila inassign ni Lord for us. So pag inassign ni Lord ang isang tao for us, it's actually an honor. Amen. Tanggapin lang mo natin, isa lang ang pastor ng church na to. Na itinalaga ni Lord. That is the challenge of leadership. Di ba? Ngayon po, akala nila pag may titulo silang apostol, alam niyo yung apostol? Ako ang leader ha, apostol. Pero biblically, yung mga apostle, yun yung sinabihan ni Jesus, if you want to be the first, you should be the last. Hello? I came here not to be served, but to serve. That is leadership. Amen? Kapag may katabi mo, sabi mo, hindi ako apostol. Hindi ako apostol. Di ba, mga kapatid? So, the 3 ingredients for rebellion. Walang mintis to, mga kapatid. Simula pa noon, aralin yung church history na may mga nangyaring rebellion. Sino nag-cause ng rebellion? Yung pinakamalapit sa leader. Pangalawa, yung feeling nila magaling sila, pumasok yung pride. Pride goes before destruction. God opposes the, but gives grace to the humble. Ba't ang ganda nyo magsalita ng humble? Ba't yung mga Ilocano, humble? Bakit ganyan po, no? Humble. Pero dito sa Tuge, humble. Ang ganda nyo mag-diction. Bakit po may Ilocano? Alam mo po Ilocano yung salita, di ba? Sorry po. Pero ganun sila, di ba? May pinapalo po ako na online selling taga Baguio. Ganun. Ano ba yung mga word niya? Incredible.
ano? May something sa... So, let's all be humble. Because God gives grace to the... And we always need the grace of God. Maniwala po kayo mga kapatid. Once a year nyo lang ako makikilala, nakakasama po, di ba? And what you see is what you get. Pero baka kung everyday tayo magkasama sa ganun pala si Pastor Born. Ganun pala siya. Yung ka na sa kanya. Di ba? The more na nakikilala natin yung tao, the more na nakikita natin yung kakulangan ng isang tao, nakikita mo yung strengths mo na wala sa isang tao, but let's not use that to be a liability, but to be part of God's family. Kaya pala kami pinagtagpo ni Lord kasi kailangan namin yung isa't isa. Isa mo sa hinihigop namin mag-asawa, yung gift and anointing nyo for administration. Si Pastora Marlene, si Pastora Jebeline, si Sister Jebeline, si Pastor Ben. Kayo po, di ba? Grabe. Alam niyo sa Manila, ang daming malalaking church, pag anniversary, wala lang. Pero kayo, nakadress kayo, nagpapatahi kayo ng damit. Di ba? Why? Because you know that our God deserves nothing but our excellence. Amen po? Nagpipigil nga lang mo kami mag-asawang magpabango kasi sabi ni Pastora, kasi di ba? Pero naniniwala ako talaga pagagalingin ni Lord completely yung allergy po ng ating Pastora. In Jesus' name. Amen? Amen. So, proximity, pride, perceived injury. Di ba, Pastora, looking back, yung mga tao feeling nila nasaktan sila. Dami-dami ko nang ambag sa church, tapos ganito lang ako tratuhin. True to life story ba? Hindi lang po sa inyo nangyari yan, pati sa church namin. Hindi ko na mabilang ilang beses pong nahati yung church po namin. Pansinin nyo, yung mahal natin ng JIL, di ba, si Brother Eddie? Nagkaroon ng division sa JIL. Yung malaking part lumabas, naging Jesus Reigns. Sorry po, Jesus Reigns Ministry. Di ba? Nahati ang Jesus Reigns. Sino yung malaking lumabas? Si Bishop Ted. Bishop Ted Malangin. JK1. Ano pa? Yung Jesus Christ the Deliverer Church ngayon. Kila Bishop Ted Malangin, kila Pastor Joey Magundayaw. Di ba? But that is not how it's supposed to be, di ba? Hindi naman gusto ni Lord na mag-divide-divide yung church Isang katawan lang po tayo Amen. Ngayon may modern term na dyan. Mag-ingat tayo Pastor, hindi to rebellion, expansion to. Mag-ingat po tayo. Maraming magandang salita na pwedeng hindi kalooban ng Diyos. Ang dami yung nagsasabi sa kundi, Pastor, expansion to. Pero pag tinignan mo yung dahilan, bakit siya umalis dun sa church, hindi sila magkasundo ng pastor niya. Bakit? Hindi niya kayang mag-humble. Hindi niya kayang mag-submit. Pastor, sa lahat ng to, may reward ba kay Lord? If we are under submission, we are under covering. If you are under covering, the grace of God will flow in your life. Pansinin nyo marami po sa atin, inconvenient. We have a strict pastor. Magpasalamat tayo, may strict tayong pastor. Kasi ngayon, maraming church, okay na yung LGBTQ plus relationship. Bigyan ko kayo example. Si Teddy po, sa Showtime, Christian yun. Pero vocal siya, isa sa prayer niya, Lord, pagbigyan niyo na si Vice, siya kasi ayon. Christian yun. Si Teddy, di ba? Sa Rocksteady, Christian yun. We are not condemning the LGBTQ+, kasi mahal sila ni Lord. Gusto ni Lord ma-save sila.
But we are not condoning either. Yes. We have to make a stand. We have to be firm. Yes. Diba? Ang kasalanan, kasalanan. Walang gray. Black and white lang. Yes. And we need to guard one another. Ano ho ngayon ang hindi madalas mapansin ng marami? Isang deception ng kaaway. Laganap ang universalism ngayon. Ano ibig sabihin ng universalism? Wala nang standard. Kung ano yung pinaniniwala mo, yun na yun. Basta mabuti kang tao, hindi ka gumagawa ng masama sa kapwa, yun na yun. Yung ba yung sabi ng Bible? It's not by works, so that no one can boast. Pasensya na ho kayo, medyo mabigat yung kwentuhan natin ngayong gabi. More. Amen? Huwag po tayo maghanap ng nakakakiliti sa tinga. Ang hanapin natin yung maglilid sa atin sa destiny natin kay God. Diba? Ang pruning, masakit. Imagine mo ginugupit yung mga dahon mo. Amen? Pero anong purpose? For us to bear much fruit. Come on now, church. Hallelujah. Sabihin sa katabi mo, congratulations for making it this far. Pastora, thank you. Kahit maraming masakit, nananatili kayong tapat sa puli. Amen. Akala mo ba, pinag-ministry tayo ni Lord para maging convenient yung buhay natin? Hindi. Si Jesus nga, the Son of God, pinako sa krus. Simula pa lang ng simula, pinanganak na siya sa sabsaban, hanggang kamatayan, sa krus pa rin ang Kalbaryo. And yet tayo, akala natin, we are called for something convenient. Pero mga kapatid, ito yung challenge. Hello? This is the only part of eternity that we can do this to God. Yung mahirap na pagbibigay mo, yung alam mo, ito na lang Lord pero itatanim mo pa rin. This is the only time in eternity that you can do it to God. Yung alam labag sa kalooban mo, pero susunod ka pa rin kahit gano'ng masakit. That is the only time that you can do it to God. For all eternity, sa langit wala nang sacrifice Yung kahit na ang hirap itaas ng kamay, magtitiwala ka pa rin kay Lord. Kanina kay brother kong, di ba, napagkwentuhan namin si Pastor Peter Tanji, nagpa-Bible study lang, yung anak niya ginagahasa sa bahay nila. Pag uwi niya, yung anak niyang babae ginahasa ng 7 magnanakaw. Ano sabi niya? Never kong kinwestiyon ng Diyos. Yung utak niya, gusto niyang questionin ng Diyos. Huwag na huwag lumayo. Nasa gawain lang po kami. Nasusunog yung bahay namin. Yes. Hindi ba kami mahal ni Lord? Hello? Yung pagmamahal ba ng Diyos sa atin, nakasukat lang sa mga material na bagay dito sa mundo to? O sa inconvenience lang? Pinakita ho yan ng Diyos sa atin by giving Himself up to die on the cross. It's never about convenience, kapatid. Hello? Kaya nga pag sinasabing sacrifice, nakakalimutan ako ng marami ngayon. Pag sinabi mong sacrifice, hindi ka nagbibigay ng walang halaga sa iyo. Kaya nga sakripisyo yan, napakahalaga sa iyo, Lord. Dugot pawis ko to, ibibigay ko sa iyo. And that is an honor. Why? Because this is the only time in eternity that you can do it to God. Come on, church! Wow! Kaya nga noon, sabi ko sa misis ko, sabi ko, Ma'am, pag naglilingkod tayo kay Lord, di natin alam, maging martyr tayo for serving the Lord. Kung saan tayo pinatay, doon tayo magpapalibing. Para doon natin sasalubungin ng Lord sa alapakan. Lord, dito kami pinatay para sa iyo. What an honor! Come on! Amen? Hello?
Kaya mga kapatid, marami pong salamat sa inyong paglilingkod sa Diyos, sa pagbibigay po ninyo ng inyong buhay. Hello? Pangalawa, dito na ako magtatapos. Number 1, gusto ko maging aware tayo, matinding pagkilos ng diablo na ang gagawin niya, sisirain yung relationship ng church. Mag-focus siya ng matinding anarchy sa church. Anong ingredients? Never fail yan. Simula kay Satanas. Ano? Proximity, pride, perceived injury. Pag nagkasakitan mo tayo, magpatawaran tayo. Ganun lang kasimple yun. Kasi hindi naman tayo perfecto. Di ba? Meron akong masasabi na wala namang masama sa puso ko na makakasakit sa iyo. Yes, Pero that's nothing personal. O anong right approach sabi ng Bible? Pag merong something against you, mag-usap kayong dalawa. Anong madalas ginagawa ng church? May something ako kay Pastora, kakausapin ko to. Sister Raisa. Mr. Rice. Grabe naman si Pastora. True, ganyan nangyayari. Dami-dami ko naman naiumbag sa church. Tapos grabe naman. True to life? True to life yan. Sympathy. Biblical? Hindi. Ano sabi sa Bible? Kung sino yung against mo, sa yung kausapin mo. Pag hindi kayo nagkasundo, kumuha kayo ng isang witness. Pag hindi pa rin nyo naayos, tawagin nyo yung elder ng church. Pag hindi pa rin naayos, ituring nyo siya pagano. Bakit? Walang humility, walang pagpapatawad. Tayo, ang dami nating kasalanan, pero ang unang namutawi sa bibig ni Lord nung nasa krus, Father, forgive them. Yes. Because they did not know what they are doing. Having said this, Pastora, there is an anointing for reconciliation that is being poured out in this church. Amen. I receive it, Lord. May reconciliation. Hindi ko sinasabing may mga tao umalis na babalik na, pero may reconciliation. May pagpapatawaran ng mangyayari na hindi out of our own effort. Amen? Amen? Kapigil yung katabi mo, sabi mo, sorry na. Bad yan. Dapat sorry na. Yan. Huwag yung sorry na. Bad yun, bad yun. Dapat sorry na. Ganun daw. Sorry na. Iiwan ko po sa inyo to. I want you to take note of this. Bantayan po natin to. Ulit-ulitin natin sa isa't isa. Proximity, pride, perceived injury. Pag nakikita natin sa isa't isa yan, topic lang, paalalahanan natin sa isa. Amen? Amen. Lumagay tayo sa posisyon ng pagpapakumbaba. Because those who humble themselves will be exalted. Pangalawa ko, gusto ko i-share, dito last na po ito, hanggang alas 3 lang tayo ng madaling araw. Amen. Praise the Lord. Oh, kaya po, mahal ko po kayo sa ibang church. May nag-invite po sa akin, hinarapan ako ng malaking orasan na digital. Tapos nung mga ilang minuto na lang, gano'n na ng gano'n sa likod. Nilalapitan ko yung relo, sabi ko, I rebuke you in Jesus' name. hanggang na-touch ata yung senior pastor, Pastor, go ahead, huwag niyo nang pansinin yung relo. Kasi malaking church sila, meron po silang 10 services during Sunday. Pag nag-extend ka ng isang service, maapektuhan yung susunod. Bumulong sa akin isang leader, Pastor, kasi pag naapektuhan yung mga susunod na services, maapektuhan po yung namin offering. And we have to reach this amount to sustain the needs. Nag-pandemic, walang gawain. Alam niyo po, isa sa first move ng church, sisandihin yung mga pastor. Dahil wala silang pangsweldo. Actually, meron silang pera. Ayaw po nilang gamitin. Kasi sabi nila, we don't know
within. And we need to manage properly. Ganun pa pag-manage, isisantin mo yung pastor. Kung ako naman nandun sa pastor, di ko nahintayin pag-resign ako. Amen? Kaya I'm so blessed to have a relationship with you. Hindi ko po ito sinasabi, Pastora, para kilitin yung tenga niyo. I am so humble. Yung misis ko kahapon paiyak ng iyak yan. Hanggang kanina, nagsashower sa going, umiiyak pa rin siya. Kasi, nung mga unang punta ko rito, pag uwi ko, sabi niya, kamusta? Sasabihin ko, grabe si Lord, grabe. Eh ngayon, naranasan niya na. O di ko na ikukwento, alam niya na, oo, Siya na yung magsasabi. pagdating pa lang namin, sinampalukang kambing, wala na, tapos na usapan. Sabi ko, wala na, bumaba na yung langit dito sa lupa. Psalm 23, you prepared a table before me in the presence of my enemies. Amen? Kaya thank you very much po for obeying the Lord, mga kapatid. For loving the Lord the way you do. Gusto kong sabihin sa inyo, you are few people na na-meet ko na may ganyang pagmamahal sa Panginoon. Na may ganyang pagmamahal sa church at may ganyang pagmamahal sa inyo pong mga pastor. Palakpakan po natin sila sa Lord. God is good. God is good. Thank you, Jesus. Kaya po, sinasabi ko ni Lord because gagamitin po kayo ni Lord to unite the body. We cannot give what we don't have. We cannot give what we don't have. Dami mo ng ano, Ama. Di ba sabi ko na sa inyo eh, hindi po kayo tinawag ni Lord to do something hard. Tinawag kayo ni Lord as a church to do something impossible. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Pangalawa na lang po. So that is the ingredients of anarchy. Amen? Pag gano'n sa mga susunod araw, i-message ko si Pastora. Pastora, 3 P's. Proximity, pride, perceived injury. Ezekiel 28, Isaiah 14. Amen? Pangalawa po, nagulat ako kasi ito yung sinishare ni Pastora Jam kanina. Yung testimony niya, his testimony niya, hindi niya aware. Hindi siya aware, pero sabi sa kanya ng Holy Spirit, share this to them. Punta ko tayo 2 Timothy 1:7. 2 Timothy 1:7. Sabi dito, I feel like this is an anointing. Una, God wants us to be aware na may matinding gagawin ng Diablo. Gagawin niya, sisirain yung relasyon. Bakit? Sabi ko nga po sa inyo, isa po sa ibig sabihin ng new wineskin, character. Isa sa ibig sabihin ng new wineskin, relationship. Walang revival na nanatili, na nasira yung relasyon. Ginagawa ng kaaway, sinisira yung relasyon sa isa't isa. Namamatay yung apoy ng revival. Amen. Kaya expectin nyo na pag may revival, may pagliliglig ng karakter. May pangsasala. Pastora, yung word yung pangsasala, I agree with that. Nakakita po ako earlier in our church a vision. Yung mga kapatiran, literal, binubuhat ni Lord, nilalagay sa salaan. At isa po sa church leader namin na nakakita ng same vision. Sabi niya, Pastor, nakita ko, nagsasala si Lord sa church. Ang hindi niya nakita, isa siya sa nasala. Amen. Amen. Kaya isa mo sa pinakamatinding kaloob ng banal na Espiritu na iiran nitong huling kapanahunan ay yung gift of discerning of spirit. Dahil maraming mga tao na mamimit mo na mabubuting tao naman sila, magaganda naman yung sinasabi nila. Naalala niyo si Apostol Pablo? Narito ang lingkod ng Diyos! Nagpuklo sa miracle for the kingdom of God. And then, Apostle Paul discerned and he was annoyed
Ni-rebuke niya yung spirito ng spirit of divination. Pasimplihin natin, ano po yung spirit of divination? Spirit of self-promotion. Hindi niya sinasabi yung mabubuting salita na yon para kay Apostol Pablo, sinasabi niya yon to promote herself. Dahil may negosyo siya. Ano negosyo niya? Panghuhula. Isa po yan, hindi actually rebuke, isa sa reminder po sa akin ng Panginoon. Sabi niya, huwag kang magsasabi ng hindi ko pinasasabi. Kung ano lang yung sasabihin ko, yung lang sabihin mo. Because if we are not careful, mga kapatid, pwedeng maging self-promotion yan. One time mo, naimbitahan ako sa isang malaking simbahan. Sabi ko nung pastor nag-invite sa akin, Pastor, kita po tayo sa Fairview ng alas 4 ng madaling araw. Kasi it's a don't watch service ng church nila. Kasi 4:30 nang sisimula po yung gawain ng madaling araw. Kita tayo ng 4 kasi pabiyahe pa tayo. Sige po, alas 2 ng madaling araw, umalis na po ako sa bahay. So, syempre yung misis ko, paalam na ako, kinis niya na ako, tapos umalis na po ako. Alas 4 na po ng hapon, tawag siya ng tawag sa akin, wala po kong reply, hindi ako sumasagot, nag-aalala na siya. Alas 2 pa lang madaling araw, umalis na yung asawa ko. Hindi man lang mag-text. Tapos, pagkatapos mga alas 5, mag-aalas 6 ng message ako sa kanya, sabi ko, Mami, katatapos pa lang namin mag-breakfast. You know what happened? Napasarap ng tulog yung pastor na mag-meet sa akin, na late po siyang gising, alas 6 na po kami nagkita ng umaga. Ang ginawa po ng church, hinabahan yung worship para po makarating ako sa gawain. Pagdating sa gawain, binigyan naman po nila ako ng enough time to share the word of God. After sharing the word, sabi sa akin, Pastor, pwede po bang upo lang kayo saglit sa office, tapos may sabihin lang ako sa church, then balik po kayo ulit. Sabi ko, okay po, umupo ako. Buti uminom ako ng tubig. Pagbalik ko po dun sa hall, sa worship hall, meron na pong humigit kumulang 300 tao. Yung matino, 300 tao, nakaupo sila. Sabi na, Pastor, lahat po sila gusto magpa-prophesy sa inyo. Sabi ko, no problem po. Binigyan nila ako upuan. Tapos alam niyo, parang sa government office, pagkatapos ng isa, palit-palit ng upuan. Ganun po. Salamat po kay Lord, sinustain po ako ng grace. Natapos ko po yun. Alas 4 na po kami nag-almusal ng hapon. Wala naman ng problema kasi it's a joy in my heart. Ang malungkot lang mo, pagkatapos mo ng gawain na yun, marami pong mga kapatiran doon na nakareceive ng nangyari yung prophetic declaration, nakareceive ng impartation. Hindi na po inimbitaw ni pastor. Kasi dahil daw po doon, nagkaroon ng revival sa church, hinahanap na po nila yung revival. Walang revival dun sa buhay ng pastor. Sabi niya, Pastor, pasensya ka na, hindi na kami nag-iimbita ng local pastor kasi naglilipatan yung membro namin. Biblical ho yun. Pag walang bread sa house of bread, pag tagbuton, pupunta yung tao sa lugar na may pagkain. Imagine nyo, Bethlehem, house of bread, walang bread. Saan nakapunta sila? Sila Ruth? Si Ruth, si Naomi. Si Naomi, saan sila pumunta? Sa lugar, sa ibang lugar. Why? Because there's no bread in the house of bread. Walang presence. Walang revival. Yun yung literal na, pumunta kayo, umupo, tumayo, lumuhod, magbigay, umuwi na kayo. Amen. In worse, pagpunta ng church, pagpunta ng tao, may pangangailangan, pag-alis, dumami pa yung pangangailangan. Lalong naging worse. Naalala niyo yung kanta dati, may himala, may himala, may himala. Diba na
ko na rin inabot yun eh. Nabot ko na, you are good eh. May isang kapatiran sabi sa akin, Pastor, naalala mo yung God will make a way ni Don Moen? Sabi ko, sorry bro, inabot ko na waymaker. Hindi ko na inabot yung God will make a way. Yung kanta, may himala. Eh, walang revival. Anong kanta church? May lumala. Punta tayo sa 2 Timothy. Hindi na tayo makamove on. Pangalawa, dito na ako magtatapos. Sabi dito, for God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Two levels of living. Number 1, first level. Maraming tao, particularly maraming Kristiyano, hindi nakaka-pass through the first level. As sons and daughters of God, what we should be experiencing is one of the 7 spirits of God, which is the spirit of the fear of the Lord. Tama? Pero ang ginagawang kaaway, deception. Di ba? Saan tayo nililid? Maraming Kristiyano sa nililid. Spirit of fear. Instead of the spirit of the fear of the Lord. Pansinin nyo, maraming hindi makatindig sa calling, maraming ayaw maglingkod sa church, maraming ayaw magbigay, motivated ng spirit of fear. Bakit? Sa totoo lang mo, hindi ako expert sa eschatology. Pero bakit issue yung muling pagbabalik ni Lord? Hindi ba dapat yun yung pinaka-exciting part ng buhay ng Kristiyano? Anong ibig lang sabihin nun? Mas mahal pa rin ng marami itong mundo na to. Yes. Takot silang mawala sa Eh doon wala nang pagluha. Doon naglalakad na tayo sa kalsadang ginto. Yes. Wala nang sakit at karamdaman. Hindi na kayo mamumroblema kay Judith. Dito kababayan mo pa lang, bukas namumroblema ka na. Ako sa susunod, magbabayad mo naman ako. Diba? Sabi ng isa ko pong kaibigan, grabe ang utang, parang Diyos. The same yesterday, today, and forever. Parang Diyos. Grabe daw yung utang, tsaka mga bayarin. First level, spirit of fear. Anong kinakatakot natin, mga kapatid? Tandaan niyo po, isa po sa pinatunayan po sa aming mag-asawa ng Panginoon. We are not the Jehovah Jireh of our life. It is always God. Amen? Natutuwa nga po kay brother. Alam niyo po brother, pagka nagdadrive kayo ng pick-up niyo, napaka-pogi niyo. Diba? Pogi naman po talaga kayo. Pero nagle-level up talaga. Yun naman. Pagbababa si brother, pogi. Si Engineer David, di ba ang pogi na? Nung bumaba sa bagong car, lalong gumapo eh. Kaya no wonder, dumating si baby. Come on, church. Kasi yung the blessing of the Lord, it make it one rich. And He adds no sorrow. Sa ibang translation, He adds no burden with it. Amen. Amen. Pagka may vision, may provision. Amen. Sigurado yan. Kaya yung vision na pinakita ni Lord, kahit mahirap, sigurado yan, may provision. May 30 million, Pastor. Amen. Yung 2 floors na kulang, worth 24 million, 30 million ang promise ni Lord, may excess pang 6 million. Oh. Hello? Ang daming lechon po nun. Ang daming sinampalukang kambing nun. Pasensya na kayo, hindi na kami makamubo ng misis ko. Bukas pa rin. Ang sarap eh, di bali ng mga may kambing po kami sa aeroplano. Go lang go.
Kanina nga po nagbatid-patong po kami. Pagsakay namin sa sasakyan, amoy mekos-mekos po kami. Amoy sibuyas po kami. Pero ang saya, di ba? Amoy-ting. Amoy-ting. Roll on me. First level. Tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sabi po ng Biblia, pag may takot ka pa, hindi pa ganap ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Amen. There's no fear in love because perfect love casts out all fear. Sabi ko, ganun pala yung feeling pag nasunugan ka. Kasi pagdating po namin sa bahay, nasa Bulacan po kami, di ba? Travel kami, less than 2 hours. Pagdating namin sa bahay, dinrap po muna po namin yung mga anak namin doon sa bahay ng sister ko para hindi na nila makita. Para hindi na matrauma yung mga bata. Nakaharap po kami mag-asawa doon sa, wala na, puro abo na lang. Alam niyo, nakinig yung tuhod ko. Ganun pala yung feeling. Yung years yung mga nirigalo sa amin, yung mga love gifts sa amin, tinanim sa buhay namin mag-asawa, lahat po yun nasunog. Kaya nga, ang patotoo namin, nasunog lahat, yung Bible namin, di nasunog. Grabe po si Lord, di ba? Ganun pala yung feeling. Pero never po kami natakot. In fact, ang una na yung ginawa, nagpasalamat kami sa Panginoon. Kasi pag may nawalang bagay sa buhay mo, yung papalit ng Diyos, mas matindi. Mas matindi. Sulihan, mga kapatid. First level of living, marami nang hindi nakaka-move on. Marami hindi nakaka-hurting. Kaya nung lumapit si Mama sa akin, Pastor, may diabetes ako, may hypertension ako. Dineclare na po ni Lord, magaling na kayo. In Jesus' name. Amen? Nakita ko po personal, patay na buhay. Ikaw buhay na buhay. Walang imposible sa Diyos. Nakakita ko po personal, nagkaroon ng eyeball yung mata. Walang mata, nagkaroon ng mata. Amen? Walang imposible sa Diyos. Ang hindi ko lang maintindihan, pray ako ng pray, Lord, kumapal yung buhok ko. Hindi nangyayari. Pray ako ng pray, Lord, patanggalin niyo po ako kahit mga additional 5 inches lang. Hindi nangyayari, ang hirap kong magpastor. Bago ako magpastor, kasi tangkad ako ni Engineer David. Nung nagpastor ako, bumansot ako. Ganyan kahirap magpastor. Sino ang pinakamaliit na tao sa Bible? That you know. Sakeo, no? Yung mas maliit pa kay Sakeo. Alam niyo ba? Sa Bible, natabi yung misis ko. Sino? Sino yung mas maliit kay Sakeo? Propeta. Si Nehemiah. Wow! Ang liit, di ba? Nehemiah. Joke lang mo yun. May mas maliit pa kay Nehemiah. Sino? Isa sa kaibigan ni Job. Di ba may tatlo sa kaibigan? Isa doon. Kilala nyo? Si Bildad. Mas maliit pa sa kay Nehemiah, sabi sa Bible, Bildad the Shuhite. Kasi laki lang na sapatos. Joke, joke, joke. O ngayon, Pastor Ben, alam mo na no, daddy joke yun, daddy joke. Kaya mga anak ko, daddy, corny. The Shuhite. The Shuhite po talaga, di ba? Yung kanyang lahi. Oh. Iba nga lang, hindi sapatos. Pangalawang level, bibilisan ko na ho. Pangalawang level, but God gave us tatlo. Power, love, sound mind. Revival Church po tayo. Praise God. Isa po tayo sa tribong tumawid ng ilog. Kasi may dalawang tribo hindi tumawid ng ilog. Diba? The river signifies the Holy Spirit. Sabi nila, dito na lang kami. Mas tahimik ang buhay dito. Kasi across the river, ang daming kalaban, mga giant.
Mas adventure dyan. Kami tahimik dito. Okay na kami dito ha. Isa tayo sa tribon tumawid ng ilog. Naranasan natin si Holy Spirit. May revival na matindi. Amen? Nag-flow tayo sa supernatural. Amen? Power. Ano ba tinutukoy doon na power? Dunamis. Dynamite. Explosive power. Something that people can see. Something that people can hear. Something that people can perceive. And the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the water covers the sea. Sa New Living Translation, the earth will be aware, will be filled with the awareness of the glory of the Lord. Makikita ng mundo kung paano mag-manifest ang Diyos ng kanyang kapangyarihan. Hello? In the coming days, mga kapatid, this is a prophetic declaration. Makakakita po ng matitinding himala ito kung church natin. Amen? Pero hindi lang yun. 1/3 lang yun. It's not the all. It's not the totality. Diba parang the kingdom of God is not about food and drinks, but righteousness, peace, enjoying the Holy Ghost. 3 parts yun. Amen? Ganun din dito. But God gave us power, 1/3, love, and sound mind. Nagpo-flow po tayo sa Holy Spirit. Nararanasan natin power ni God. Huwag po natin kalimutang mag-flow sa love. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, I love you, kapatid. Hindi yung love na parang amor powers, ha? Naabutan niyo ba yung amor powers? Tsaka sino yung kaaway niya? O basta yun, diba? Si Yula Valdez tsaka si Jim Garcia, yung pagka nagbebeso-beso sila, tapos sasabi sa isa, mamatay ka na. Pero nagbebeso-beso. Halip ni Judas, hindi ganun love. Yung love na kagaya ni Jesus. Diba? No greater love than this, than someone laid down his life for his friend. Amen? Pangatlong part, sound mind. O, ito na. Challenging po ito. Bibigyan ko po kayo. Yung pong sound mind dito is a Greek word. Ang tawag po ay sophronismos. Sophronismos. Sa ibang translation, sa English Standard Version, ang ginamit, self-control. Sa NIV, sa NLT, ang ginamit, self-discipline. Sa NASB, ang ginamit, discipline lang. Sa Good Word Translation, ang ginamit, good judgment. Sa CSB, or Christian Standard Bible, ang ginamit, sound judgment. Iba-iba po yung ginamit na interpretation dun sa sophronismos na sound mind. Pero ano bang ibig pong sabihin ng sophronismos na sinasabi ni Apostle Paul? It refers to when he tells Timothy that God has given us the spirit of a sound mind. Ano nga po yun? When sound mind Paul speaks, the sound mind that Paul speaks of is a mind under the control of the Holy Spirit. Dahil control ni Holy Spirit, ano po ang manifestation niya? Sabi ito, it denotes careful, rational, sensible thinking. Sister Gemma Ming, baka isa to sa sagot ni Lord. Pastor, titigil ko na ba yung TikTok ko? I don't think so. Tingnan niyo po, ganito ang way ng kingdom. Pag meron ka na kung ano man sa buhay mo, may idadagdag si Lord. Pag may idinagdag si Lord, hindi ibig sabihin may ibabawas ka. It's from glory to much greater glory, to much greater glory, padagdag ng padagdag. Unless, otherwise, sabihin ni Lord, anak, itong part na to, isurrender mo na sa amin. Amen? Amen?
Kaya, pastor, ibig sabihin, pabigat ng pabigat yung iaatang ng Diyos na obligasyon at responsibilidad sa akin. Huwag kang mag-alala. Kasama po ng gift ni Lord yung grace niya. And grace is not just unmerited favor, it's an anointing. It's divine empowerment. Pastor, ibig sabihin, natapos na namin to, may dalawa pa. Huwag po kayong mag-alala. Yung grace ni Lord, i-empower yung church to fulfill the assignment. Amen? Simpleng example, dati, kayang-kaya mong mag-manage ng 20,000 na pera mo. Tapos, binless ka ni Lord, naging 100,000 na yung pera mo. Mas mabigat nang i-manage. Tapos, dinagdagan ni Lord, naging 1,000,000 na. Mas mabigat. Akala niyo ba ang blessing, pagaang ng pagaang? Padami ng padami pera mo, pahirap ng pahirap i-manage. Wala kayong makakausap na bilyonaryo na magsasabing, ang sarap ng buhay ko. Yung mga bilyonaryo, hindi makatulog. Alas 3 ng madaling araw, gising na, nag-iisip na, paano ko pa mapapadami tong pera ko? Kasi padami na ng padami yung taong binubuhay ko. Nakaatak sila sa balikat ko. Kala nyo madaling maging mayaman na. Amen? Pero pag galing kay Lord, the blessing of the Lord, He adds no burden with it, sorrow with it. Why? Because there is grace. Amen? Ba't ko po ito sinasabi? Church, pangalawa, naniniwala ko, in the coming days, padami ng padami ang iaatang ng Diyos sa church na to. Why? Napagkatiwalaan kayo sa maliit, mapagkakatiwalaan kayo sa malaki ng Diyos. And I mean that not just corporately, I mean that even individually. Kanina ho, napadaan kami sa office at ni Brother Robin. Sabi ko, bro, ready ka na bang mag-manage ng maraming branches nito? Kasi pagdating pa lang namin mag-asawa, nagkatinginan na kami. Yung kagad yung pareho namin na-receive dito. Sabi nga po ng misis ko, parang Starbucks. Di ba? Walang panama yung Starbucks sa Robin. Amen? Amen. Pangalan pa lang, senador na. Kapatid, maniwala po kayo, yung life ko po, tinitake ko po yung life ko, everything that is happening is prophetic. Kahapon po, di ba? Yung relo ko po nag-stop, 11:04. Pagtingin ko sa Psalms 11:04, ang bungad, the Lord is in His temple. Pinasinayaan po natin yung church kahapon, officially, nagkaroon ng ribbon cutting. Inasure ka agad ni Lord, nandito ako. Nandito ako. So mga kapatid, ibinibigay ko po ito sa inyo, bigla po may parang ribbon na dumaloy ngayon sa puso ko. Ingatan po natin po. Number 1, may matinding pagkilos ang kaaway, pipilitin niyang sirain ang relasyon. Lumakad po tayo sa pagpapakot at pag-ibig ng Diyos. Amen? Paalalahanan po natin isa't isa. Dahil kailangan po natin yung isa't isa. Kailangan po ninyo si Pastor Marlene sa buhay niyo. Inassign po kayo ni Lord sa kanya under her leadership. Kailangan din po ni Pastor Marlene ang bawat isa. Amen? To be honest, tayo po ang reward natin sa isa't isa. Paano mo ba nagsasalita ang Diyos sa atin? Number 1, through audible voice. Number 2, through His Word. Huwag na po kayong maghanap paano nagsasalita si Lord. Yung salita ng Diyos, nagsasalita ang Diyos sa atin. And one of the many ways God spoke to us is through our leaders, through our pastors. O pag sinabi sa yung pastor mo, anak, huwag mo na kayo masyadong magdikit, baka kayo magkasala. Nagsasalita ang Diyos sa iyo. Amen? Hello?
can a young man keep his way pure? Sabi ng Bible, by heeding the Word of God. How can we receive the Word of God? Through our devotion, sa mga Biblia natin, and through our leaders, through our pastors. Bihirang nagsasalita si Lord, o digli, salamat kay Lord pag narinig niyo siyang ganito. Yes. Bong, ang pogi mo. Wow. Wow. Kami po, bago pumutok yung revival sa church, yung isang pastor namin doon po natutulog. Napabalik ko siya ng bangon, alas 3 ng madaling araw. Merong isang tinig na napakaganda. Maganda pa sa boses ni Kuya. Baritono. Tapos ng English, sabi ng boses, the best thing that you can ever have in the four corners of this church is to have a telephone. Sino pong nakaabot sa telephone? Cellphone na po kasi inabot ko. Wow. May kinukwento po si Sister Jam kanina, yung Blackberry, hindi ko na po inabot Blackberry. iPhone era na ako. Joke lang. Ano ibig sabihin telephone? Communication. Anong communication? Prayer. What sparks revival? Prayer. What sustains revival? Prayer. What makes revival grow? Prayer. Our divine connection with God. Amen. Come on. Hello. Amen. Sinong ready na sa revival? Hallelujah. Sa matinding revival. Amen. Hindi kaya pala ang tindi ng mga pinagdaanan yung mga nakaraan. Si Pastora Jeveline, hindi biro yung sakit niya. Di ba? Pagka wala kang Panginoon sa buhay mo, tignan mo yung mga unbeliever, pag nakarinig ng word na cancer, wala na kagad pag-asa. Anong pumapatay sa kanila? Hindi yung cancer. Anong pumapatay sa kanila? Yung kawalan ng pag-asa. Bakit? Sino ba pag-asa? Si Jesus! The Bible said, hope deferred makes the heart sick. Amen? Eh tayo may pag-asa tayo eh. Small C ka lang. Kapiranggot na C ka lang. I have a big C. The biggest C. And that is Christ. Amen? Pangangailangan ka lang. I have my Jehovah Jireh who owns the heavens and the earth. Sakit ka lang, I have my Jehovah Rapha, who is the great healer. Ano pong karamdaman nyo ngayon? Come on! Lahat yan, yuyukod sa pangalan ni Jesus. So, sinong ready na sa matinding revival? Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, kasama ka. Sabi mo, kaya humanda ka. Humanda po tayo. Pwede ba tayo lahat tumayo, mga kapatid? Can we hug one another? Can we hug Pastora Marlene? Can we thank one another? Kapatid, thank you sa pagmamahal mo sa church, sa pagmamahal mo kay Lord, sa paglilingkod Thank kay you Lord. for being If you feel the need to ask sorry to whoever, ask for forgiveness. Sorry, my dear. I love you. I love you too, tita. Forgiven. Ano tayo? Mag-love-love tayo. Sorry na. Ito naman, lagi umiiyak. Maraming salamat, JCFTG and family. Thank you. Thank you for your love for God. Thank you for serving the Lord. Thank you for all your sacrifices. Thank you. I love you, baby. Pastor Marlene, Pastor John, thank you. Pastor Jeveline, thank you po. Maraming salamat po. I love you. Thank you. Thank you po. I love you. Thank you for everything. Love you. Thank you. Love you to. God bless you. I love you po, tita. Thank you po. Thank you to. Ang galing.
Hallelujah. Sige po, yakapin natin isa't isa. Pagdadaluhin ng Diyos ang matinding anointing ng pag-ibig niya sa church po na to. Mag-uumapaw ang pag-ibig ni Lord. Dadaloy na parang ilog. Raragasa sa bawat bahagi ng katawan ng Diyos. Raragasa sa bawat sulok ng bansang Pilipinas. At ang revival na dadalhin mo, JCFPGN family, is revival of God's love. Revival of God's presence. Revival of God's love that will unite the body of Christ. That will bring the lost to God. Ora babawasika na bakanda. Come on, let's pray. If you can pray in the Spirit. Kapatid, huwag kang pumayag na hindi mo ngayon matanggap ang kagalingan ng iyong katawan, ang kagalingan ng iyong puso.